ka-farmland. Ito, tatapusin namin yung sukat dito sa 1.4 hectares. Na-interrupt po kasi gawa po ng hilulumbo. So, mga nakagat po yan sila. Kaya napastop. Ayan, baba na kami sa area. Kanya-kanya takbo pag hinabol ng hilulumbo. Ay, nako, experience. Nakagat po ng hilulumbo itong sila kanina. Kaya po hindi nakatapos magsukat. Sana naman wala na doon para matapos na nang hindi na kailangan balikan ang area ni engineer para masukat. Yan yung source ng tubig. Baka naman may hilulumbo na dyan sa iba. Ano yung lumipad kanina. Hello, continuous po kami ng pagsusukat dito sa property na 1.4 hectares. Sana nga lang po hindi na maulit yung kanina na madami pong hilulumbo. Kanina po sinukat na to nila engineer pero nabugay kasi nila yung hilulumbo, so na-interrupt sila kaya napatigil kami sa pagmumuhon. Dapat nilagyan ng hagdan dyan nasa pababaan ng kagawad. Hinagdanan, binaitangan para hindi ganun mahirap sampahin. Ingat at may bigat ang muhon. Kanya-kanyang hagis ka din. Nung sumapit ang hilulumbo sa inyo, kanya-kanyang hagis ng muhon. Hagis yung gamit. May dirat na. Yun nga yung talaga. Yan, kasalukuyan po kami nababa papunta po dito sa may batis. At ito na lang po kasi yung area na hindi po natatapos ng sukat. Yan, ang dami pong bunga ng lansones, ang daming bulaklak. Konti na lang naman po yung hindi naikikabit ng buhon. Siguro mga 6 or 7 na lang daw yun. So malapit na nga sanang matapos kanina kung hindi lang talaga napuwag yung yung bahay ng hilulumbo. Thanks God po, okay na po yung si tatay, yung biyanan ni Enoy, kasi nadala nga po namin sa hospital kasi nawala ng malay, nilambot na. Ang dami kasing kumagat sa kanya na hilulumbo. Medyo malaki-laki yung tubig ngayon ng sapa.
po yung sapa sa loob ng property na 1.2 hectares. Maliit ang tubig niya. Ito po yung sinusukat namin kasi okay na po kay buyer. Ayan sila engineer. Ito, tapos na kami magmuhon. Hindi na ako sumama kasi malalayo na at natakot na din ako ng hilulumbo. Ano mga farmland, bye bye po.